gagawin. Trending na trending itong balita patungkol dito kay Paulo Tantoco, no? Na marami ang mga nagtatanong ano ang involvement dito ng First Lady Liza Araneta Marcos. Okay? At dapat bang magsalita na ang Malacanang patungkol dito? At dapat bang magsalita na si First Lady Liza Araneta Marcos dito kasi sila yung magkasama doon sa LA, no? At dapat rin sa tingin ko naman, no, dapat ring magsalita na rin yung presidente natin sa Pilipinas na si Bongbong Marcos. Ang tanong nga dito bakit ito pinag-uusapan ngayon? Ano ang relevance dito sa balita na ito? Bakit dapat tayong mga Pilipino ay makialam dito sa issue na ito? Ipapaliwanag ko yan mamaya kasi po alam naman natin na yung ating former President Rodrigo Roa Duterte, siya ang una na nag-booking nito na ang ating presidente po ay gumagamit ng pulburon. At may kinaugnayan po ito ng usaping ito na dapat po mapanagot ang ating First Lady, Presidente sa mga issues na ito. Kasi ano ngayon ito ay usapang dapat pa ba tayong maniniwala dito sa administrasyon na ito. Okay? Dapat nga ipagtanggol nila ang kanilang sarili. Ang si Bongbong Marcos at si F.L. Liza. No? Kung kayo po ay nagtotoong mahal nyo ang mga Pilipino, ipakita nyo sa amin na malinis kayo, ipagtanggol nyo ang mga sarili ninyo sa mga akusasyon laban sa inyo sa mga kalaban kalaban nyo sa politika. Okay? Especially na nananawagan ang taong bayan na magpa-hair follicle test ka pero ayaw nyo. Okay? Ayaw nyo. So, nirerespeto naman namin yan, pero heto, pumutok na naman itong issue patungkol dito sa kay Paulo Tantoco na ito po ay dati na itong nagtrending nung panahon na dinakip, pinasakay sa eroplano itong si Tatay Digong. Kasabay ito Okay? Maraming nagsasabi, sinabay ito sa pangyayari ni Duterte para mapagtakpan po itong issue na ito. Ngayon, pumutok na naman ito ulit. Mismo ang media na ng foreign media na po ang nagpalabas nitong balita na ito, itong resulta na ito, na itong si Paulo Tantoco namatay dahil sa pulburon overdose. Okay? So mamaya, ito po ang topic natin. Lahat, ipapaliwanag natin, i-react natin ito. Pero bago ang lahat guys, bago natin ito help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. Okay, alam nyo naman, no? Nung unang pumutok itong balita na ito, galing lang sa mga vloggers. Okay, merong mga nag-leak doon sa LA, especially very popular yung nag-update dito si Dean Chase, kung maalala nyo. Never ko yan, I'm not so sure pero I think never ko yan na-feature dito sa vlog ko. Never kong pinansin yan si Dean Chase na i-react ko dito sa channel ko. But this time, ngayon, nabanggit ko ang pangalang Dean Chase kasi yun po ang lagi kong napanood sa social media na siya yung nag-a-update doon sa LA kung ano yung mga nangyayari. Dati hindi ko ito pinapansin kasi alam nyo naman ako, pinipili ko yung balita na kung meron tayong ebidensya at klarong-klaro na merong mainstream media talaga ang magbabalita, doon tayo nagre-react. Ngayon ang tamang panahon na dapat na po itong isisiwalat na ito. Okay, maraming vloggers, I know, maraming vloggers po ang nagbalita nito. Pero haka-haka lang. Ngayon, napatunayan natin na pati ang foreign media na po ang nagbabalita. Ngayon, alam na ng halos, binalita na ng halos lahat ng mainstream media ng Pilipinas itong pangyayaring ito. Okay? Kaya ikaw, First Lady Liza Araneta Marcos, dapat ka nang magsalita patungkol dito. Dapat malaman ng taong bayan ano ang katotohanan patungkol po dito. Kasi kung malinis ka dito, kung malinis ang konsensya mo, lumitaw ka at magpaliwanag ka sa taong bayan. Pakikinggan ka namin. O heto, ipakita ko muna itong unang balita na ito